isang wasak na kotse, dugo sa kamay, isang baril, at bakit siya nandito? Isang matandang lalaki na nagngangalang Han Piju ang nagtatrabaho bilang part-time server sa isang restaurant. Mahal siya ng kanyang mga batang kasamahan sa trabaho dahil sa kanyang mabait na personalidad at mabuting asal. Tuwing Pasko, karaniwan siyang nagbibihis bilang Santa Claus, at nagbibigay aliw sa mga customer sa restaurant. Ang kanyang pinakamalapit na kasamahan sa trabaho ay isang binata na nasa edad 20 na nagngangalang Indyu. Madalas silang nagbabantay sa isa't isa at mayroon ding masalimuot na estilo ng pakikipagkamay. Isang araw, nakatanggap si Han ng tawag mula sa kanyang anak na babae nang bigla siyang nanigas. Napansin ni Indyu ang pagbabago ng kanyang kalooban, at nagtanong kung may mali. Hindi sumagot si Han sa kanyang tanong at naglakad na lang palayo. Kalaunan, nakita natin siyang nagmamadaling pumunta sa ospital upang makita ang kanyang yumaong asawa. Hinawakan niya ang kamay nito at sinabing ipinagmamalaki niya ito at makikita niya ito sa kabilang buhay. Kasunod nito, lumipat ang eksena sa libing ng asawa ni Han, kung saan maraming tao ang nagpaabot ng kanilang pakikiramay sa kanya. Pagkatapos, nagkaroon ng maikling pakikipag-usap si Han sa kanyang doktor, na nag-aalala tungkol sa kanyang kalusugan. Binigyan din niya si Han ng isang bote ng gamot upang maibsan ang kanyang sakit. Pagkatapos nito, tinanong ng doktor si Han kung talagang balak niyang isagawa ang kanyang plano. Sumagot si Han na natupad na niya ang lahat ng kanyang responsibilidad bilang isang asawa at ama. Ngayon, wala nang makakapagpahintay pa sa kanya. Nang gabing iyon, pumasok si Han sa bodega, kung saan ibinunyag niya ang isang malaking bulletin board na puno ng mga ginupit na pahayagan, at iba pang materyal tungkol sa kanyang plano. Pagkatapos, itinala niya ang kanyang sarili, binanggit na mayroon siyang tumor sa utak at sakit na Alzheimer. Ibinunyag din niya ang kanyang plano, na pumatay ng 5 taong sumire sa kanyang pamilya noong panahon ng paghahari ng Japan sa Korea. Ipinagpatuloy niya ang paglalarawan ng mga pagpapahirap na tiniis ng kanyang pamilya. Una, ang kanyang ama ay maling inakusahan, inaresto at binugbog hanggang mamatay. Pangalawa, hindi matiis ng kanyang ina ang pagdurusa ng kanyang asawa at namatay sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay nilinlang ng isang kaibigan at namatay habang nagtatrabaho sa isang kakilakilabot na minahan. Sa huli, ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay kinuha bilang kerida ng mga sundalong Hapones. Hindi niya matiis ang kahihiyan, kaya't nagawa niya ang hindi inaasahan pagka-uwi niya. Dahil madalas makalimutan ni Han ang mga bagay-bagay, inukit niya ang mga pangalan ng mga salarin sa kanyang mga daliri. Kalaunan, naghukay siya ng isang lumang baril mula sa lupa. Kinabukasan, pinuntahan ni Han si Indyu sa restaurant, at hiniling dito na maging personal driver niya ng mga ilang araw. Sa una, nagulat si Indyu sa hindi inaasahang kahilingan, at nagtanong tungkol dito. Tumugon si Han sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na dahil sa kanyang edad at kawalan ng lisensya sa pagmamaneho, kailangan niya ng maghahatid sa kanya. Nabanggit din ni Han na si Indyu ay hindi tatanggalin sa kanyang kasalukuyang trabaho, at babayaran niya rin siya. Kasunod nito, tumungo ang dalawa sa kotse. Nagulat si Indyu nang malaman na ito ay isang Porsche. Nagtanong siya tungkol dito at binanggit ni Han na ito ay isang hindi rehistradong kotse na inupahan niya sa loob ng isang linggo. Pagkatapos, narating nila ang kanilang unang destinasyon, isang ospital. Umalis si Han, at inutusan si Indyu na huwag siyang hintayin o tawagan hanggat hindi niya ito tinatawagan. Pagkatapos ay kinuha ni Han ang kanyang mapa ng ospital at sinuri ito. Pagkatapos nito, pumasok siya sa ospital at ginamit ang kanyang edad bilang dahilan upang makakuha ng upuan mula sa isang mag-asawa. Kalaunan ay nalaman natin na gusto niya ang partikular na upuan na iyon, dahil wala ito sa saklaw ng CCTV. Nang magtanghali, ginigising si Han ng isang tagalinis at sinabing hindi siya maaaring matulog sa ospital. Naalala niya agad ang motibo niya sa pagpunta roon, habang nakatitig siya sa mga pangalang nakaukit sa kanyang mga daliri at nakita ang masungit na asawa ng direktor. Nang aalis na sana si Han para isagawa ang kanyang plano, biglang sumulpot si Indyu, na ikinagulat niya. Galit na tanong ni Han kung bakit hindi niya siya hinintay, ngunit iginiit ni Indyu na nag-aalala siya, dahil mahigit 5 oras na ang nakalipas. Patuloy na hinimok ni Han si Indyu na umuwi, sinasabing mayroon siyang mahalagang trabaho. Dahil dito, nagsimulang mairita si Indyu. Sinabihan niya si Han na huwag maging gago bago ito umalis. Pagkatapos, gamit ang isang mahabang tela, binuksan ni Han ang isang pinto para mapunta sa direktor. Nang makapasok siya, ginising niya ang kanyang unang target sa pamamagitan ng paghagis ng isang basong tubig sa kanyang mukha.
Natagpuan ng direktor ang kanyang sarili na nakatali sa kama, at galit na galit niyang tinanong si Han kung sino siya. Bilang tugon, sinabi ni Han sa kanya na matagal ng panahon nang pinatay niya ang kanyang inosenteng ama. Kaya ngayon, kailangan na niyang mamatay. Natakot at nagmakaawa ang direktor, ngunit tinakpan ni Han ang kanyang mukha ng unan at binaril siya ng 2 beses, na agad siyang napatay. Maya-maya, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng pagpatay, kung saan ipinaalam ng babaeng naglilinis kay Chief Kang ang tungkol sa kahina-hinalang lalaking nakita niyang umalis noong nakaraang gabi. Sa ibang lugar, habang nasa isang game arcade si Indyo, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kaibigan, na nagpaalam sa kanya tungkol sa pagkamatay ng direktor ng ospital. Isang lalaking umalis sa lobby ng ospital ng gabi, ang tinawag na pangunahing sospek. Nagulat si Indyo nang malaman niyang siya ang lalaking nasa balita. Sa oras na iyon, nakatanggap siya ng text mula kay Han na nagsasaad ng susunod na lokasyon. Ang susunod na target ay isang manunulat na nasa isang press conference. Pagkatapos niyang matapos at maghanda para umuwi, hiniling ni Han kay Indyo na sundan ang kanyang sasakyan. Sa panahong ito, binanggit ni Indyo ang pangyayari noong nakaraang araw, at ang katotohanan na tinatawag siyang sospek. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Han at hinimok si Indyo na magtuon sa gawain. Di nagtagal, pagdating ng manunulat sa bahay, nilapitan siya ni Han at nagsimulang magsalita tungkol sa nakaraan. Nagalit ang manunulat at nagtanong kung sino siya, at isiniwalat ni Han na siya ang kapatid ng taong niloko ng manunulat at ibinenta para magtrabaho sa isang minahan. Pagkatapos sabihin ito, pinatay niya ang lalaki sa pamamagitan ng pagbaril ng 2 beses. Dahil nasira ang silencer ni Han, sapat ang lakas ng putok ng baril para marinig ni Indyo. At nang marinig ito, nagmadali siyang pumunta roon, at nakita ang sarili sa gitna ng isang hindi inaasahang eksena na kinasasangkutan ni Han at ng namatay na manunulat. Sa sobrang gulat ni Indyo ay hindi siya makagalaw, kaya nanginginig siya sa takot hanggang sa ipaalam sa kanya ni Han na patay na ang manunulat at kailangan na nilang umalis. Kalaunan, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at nagsimulang mag-imbestiga. Nakakita ang isa sa kanila ng litrato ng manunulat, kasama ang bagong yumaon na direktor at 2 pang individual. Balik kay Han, nagising siya mula sa isang panaginip tungkol sa kanyang yumaong kapatid na babae at natagpuan ang kanyang sarili sa bahay ni Indyo. Binuksan niya ang TV at nalaman niyang hinahanap ng mga channel ng balita ang sospek na si Indyo. Ikinatakot ito ng huli, ngunit pinakalma siya ni Han, sinabing hindi siya makikilala ng mga pulis mula sa anggulong iyon. Nangako rin siyang gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang maiwasan ang pagsisi kay Indyo. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, biglang dumating ang 2 magnanakaw. Lumabas na ng hiram si Indyo ng pera sa kanila para mabayaran ang mga gastusin sa medikal ng kanyang ama, kaya pumunta sila para hingin ito. Nang banggitin ni Indyo na wala siyang pambayad, nagsimulang manggulo ang mga magnanakaw. Mabuti na lang at pumagitin si Han at nangakong babayaran ang utang sa loob ng 1 linggo. Napanatag nito ang mga magnanakaw, pagkatapos ay umalis. Kalaunan, inabutan ni Han si Indyo ng isang bag na puno ng pera, higit pa sa sapat para mabayaran ang lahat ng kanyang mga utang. Medyo nagliwanag ang loob ni Indyo dahil dito, at ginamit niya ang pagkakataong ito para tanungin si Han kung bakit siya pumapatay ng mga tao. Ipinaliwanag ng matanda ang lahat mula sa simula, at isiniwalat din na mayroon pa siyang 3 taong papatayin. Nang marinig ito, mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Indyo. Sa istasyon ng pulisya, pinag-uusapan ng mga opisyal kung sino ang mamumuno sa pagdiriwang ng hukbong Hapones. Mabilis na nagboluntaryo si Chief Kang, nang malaman niyang naroon ang opisyal na Hapones sa larawang nakita niya kanina sa bahay ng manunulat. Lumipat ang eksena sa pangyayari kung saan nakalusot si Han sa seguridad gamit ang isang pekeng ID. Di nagtagal, nakita niya ang opisyal na Hapones at nagsimulang maalala ang panahon kung kailan napilitan ang kanyang kapatid na babae na maging isang kerida. Kalaunan, tumungo si Han sa banyo, kung saan nagawa niyang lumikha ng isang pampasabog gamit ang mga gamit na dala niya. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang baril, mula sa kung saan niya ito itinago. Pagkaalis niya, si Chief Kang na naghihinala sa kanya, ay naghalungkat sa banyo ngunit wala siyang nakita. Sa sumunod na eksena, ang opisyal na Hapones ay lumapit sa entablado para sa kanyang talumpati. Si Chief Kang, na naghihinala pa rin kay Han, ay nag-alerto sa iba pang mga pulis na bantayan siya. Agad silang nagkalat at sinuri ang lugar. Nalaman ng isa sa kanila na ginamit pala ni Han ang ID ng namatay na manunulat. Nababahala, sinimulan nila siyang hanapin ngunit ng sandaling iyon, pinasabog ni Han ang bomba, na pinuno ang silid ng usok. Maya-maya, lumikha siya ng isa pang pagsabog, na nagresulta sa ganap na kaguluhan.
Sinusubukan ng mga pulis na samahan ang opisyal na Hapones sa isang ligtas na lugar, ngunit biglang dumating si Han at dinukot siya. Pagkatapos ay nilock niya ang pinto at kinalagkad ang opisyal na Hapones papunta sa elevator, kung saan walang awa niya itong pinatay. Sa oras ding yun, nasa ground floor na si Kang at naghihintay na arestuhin ang salarin, ngunit nang bumukas ang pinto ng elevator, tanging bangkay na lamang ng opisyal ang kanyang natagpuan. Samantala, si Han, na malubhang nasugatan, ay tinawag si Indyo at matagumpay na nakatakas mula sa lugar. Kalaunan, nagising si Han sa ospital ng kanyang kaibigan at humingi ng huling kahilingan kay Indyo, para kunan siya ng video. Sa video, tinalakay ni Han ang kanyang susunod na target na si Kim, at kung paano niya winasak ang maraming pamilyang Koreano para makakuha ng kayamanan at karangalan. Patuloy din niyang inilantad ang lahat ng mga pagkakamali ni Kim, at kung paano siya hindi pinarusahan para sa mga ito. Sa halip, itinuring siyang isang bayani ng militar. Kalaunan, ang dalawa ay inaresto ng mga tauhan ni Kim. At nang malapit na silang patayin, iginiit ni Indyo na mayroon siyang kopya ng video sa ibang lugar, kung saan dinala niya sila sa lugar kung saan nakatira ang mga kilalang tulisan, na pinagkakautangan niya ng pera. Nang magkita ang dalawang partido, sila ay nagkagulo. Mabuti na lang at nagawa ni Han na mailigtas si Indyo. Humingi rin siya ng paumanhin sa paghila sa kanya sa sitwasyong ito, at nagpasalamat sa lahat ng kanyang nagawa. Bago dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng away, tumakas si Han sakay ng kanyang Porsche. Gayunpaman, hindi gaanong mapalad si Indyo, dahil dinakip siya ni Officer Kang. Pagkatapos, ang huling araw ng paghihiganti ay dumating sa seremonya ng inaugurasyon ni Kim. Walang hiya niyang ipinagawa ang isang tansong estatwa ng kanyang sarili. Masigla niyang isinalaysay ang kanyang magiting na gawain laban sa mga Hapones, at si Han na kinain ng galit, ay hindi na makaupo ng payapa. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa entablado. Dahil inimbitahan siyang magsalita bilang kinatawan ng mga veterano, ito rin ang perpektong pagkakataon para sa kanyang paghihiganti. Sa sandaling ito, hindi pa alam ni Kim kung ano ang mangyayari, at nagawa pa niyang makipagkamay kay Han. Gayunpaman, binunot ni Han ang isang pistola mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa apo ng general. Pinilit ni Han si Kim na aminin sa publiko ang kanyang mga krimen sa harap ng buong bansa. Kung hindi, ipaparamdam niya rito ang sakit ng pagkawala ng kanyang pamilya. Nagpatuloy siya sa paglalarawan kung paano niya ipinagbili ang kanyang sarili sa gobyerno ng Hapon, ikinulong ang sinumang nagsasalita ng Koreano, hinikayat ang mga kabataan ng Korea na ipaglaban ang Japan, at nilinlang ang ilang babaeng Koreano upang maging mga kerida ng mga Hapon, kabilang ang kapatid ni Han. Nang marinig ito ng lahat, kasama na ang apo ni Kim, ay nagulat sa impormasyong ito. Itinutok ni Han ang baril kay Kim at binaril ito hanggang mamatay, binanggit na magkikita sila sa impyerno. Maya-maya, dumating sina Kang at Indyo sa pinangyarihan. Napansin nila si Han na may dalang baril, napapaligiran ng mga pulis sa lahat ng panig. Binanggit ni Indyo na kakaiba ang sitwasyon para sa kanya, dahil inaresto si Han bago niya patayin ang kanyang ikalimang target. Gayunpaman, nang muli niyang pag-isipan, napagtanto niya na ang target ng labanan ay walang iba kundi si Han mismo. Dinala tayo sa nakaraan, kung saan nakita si Han ng kanyang kapatid na nakasuot ng uniforme ng sundalo ng Hapones. Ikinagulat ito ng huli, at tinanong niya kung napagtanto ba niya na nakasuot siya ng parehong uniforme ng mga sundalong nanggulo sa kanya. Gusto niyang alagaan ang kanyang kapatid. Ngunit sa hindi kapanipaniwala, ang mahina at walang magawang si Han ay pinili na isuot ang uniforme ng hukbong Hapones para lamang mabuhay. Sa kasalukuyan, habang malapit nang magpakamatay si Han, lumitaw si Indyo at nagmakaawa na tumigil na siya. Sinabi rin niya kay Han na kung gagawa siya ng hindi inaasahan, lahat ng ginawa niya para sa hustisya ay magiging walang saysay. Nang marinig ang lahat ng ito, naging emosyonal si Han at tuluyang binitiwan ang baril. Sa huling eksena, nakita natin si Indyo na bumisita kay Han sa bilangguan, na hindi na siya nakilala dahil sa kanyang dimensya. Gayunpaman, naalala niya ang kanilang partikular na pakikipagkamay, na naging dahilan upang maging emosyonal si Indyo. Nagtatapos ang pelikula sa pagyakap ng dalawa, tulad ng dati nilang ginagawa. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.